Mayong hapon mga ka-idol, ananaw sa patay, basahon nga, letter sender. Mayong buntag, idol siya, ako si Shen, live her and my auntie her in city. Please hide my identity. Dito na ako, nagkaasawa at may isang anak. Wala akong work, may problema ako. Sobra akong naguguluhan dahil sabi ng asawa ko, hati daw kami sa gastusin. 50-50 kami sa gastusin. Pilit niya ako ipatrabaho. Wala naman akong trabaho. Nagbabantay ako ng anak. Ano ba gagawin ko? Disclaimer, disclaimer, disclaimer. The advice given is based on my personal perspective and should not be considered as professional, legal, medical, or psychological advice. Personal opinion ko lang ito bilang sisterly advice, pero ikaw pa rin ang mag-final mag-desisyon sa sarili mo. Ikaw kasi ang bida sa love story ng buhay mo. We are free to choose. Hello Shin, kung wala kang trabaho at ikaw lang ang nag-alaga sa anak mo, malaking unfairness ang 50-50 na hatian sa gastos dahil hindi pantay ang inyong mga kontribusyon sa pamilya. Hindi fair ang 50-50 kung ikaw ang full-time nanay. Hindi lang para ang ambag mo, ang pag-aalaga sa anak at pagpapatakbo ng bahay ay trabaho rin kahit walang sweldo. Dapat itong i-consider sa hatian ng gastos. Kung wala kang income, paano ka makababayad ng 50%? Dapat siya ang gumawa ng paraan bilang provider, lalo na ikaw ang full-time sa pag-alaga ng anak. Kausapin siya ng malinaw, sabihin mo, ang realidad, paano ako makakabayad ng 50% kung ako ang nag-alaga sa anak natin at wala akong sariling income. Maghanap ng fair arrangement. Dapat siya ang mag-shoulder ng bills o kung gusto niya 50%, 50-50, bigyan ka na niya ng allowance para sa share mo. Pag-isipan ang future mo. Kung ayaw niya magbago, kung hindi siya naintindihan ang sitwasyon mo at pinipilit pa rin ang 50-50, isipin mo kung gusto mo ng ganitong partner habang buhay. Kung kaya mo, maghanap ng sariling income, kahit small business o online work para may konting financial independence ka. Nasa sayo, final decision mo. Stay or leave. Kung nag-uusap kayo at nagkakaintindihan, pwede pa ayusin at ayaw niyang suportahan kayo ng anak mo, baka kailangan mo lang umalis para sa ikabubuti at ng anak mo. Ang mahalaga, dapat teamwork kayo. Huwag kanya ito rin nakatulong sa bahay. Buti pa ang maid, may sahod. Kung puro pagkukuripot at wala ng suporta ang nangyayari din, lapit ka sa bausi para makaguide sila sa'yo. Tanungin mo sarili mo kung ganito siya ngayon. Paano pa kami sa future? Kung wala siyang pagmamahal at respeto sa sacrifices mo, baka mas mabuti pang mag-isa ka na lang kaysa ganyang trato. Listen boys, para sa mga ama dyan na may ganitong sit-up, remember, 50% nung sinagot ka na being as a partner, nung inuluwal ng asawa mo ang anak mo, that's another 50%. Di basta-basta magluwal ng bata. 50% yan. Another 50% para sa pag-aalaga sa'yo, nilutuan kayo ng pagkain, maglaban ng damit sa'yo, maglinis sa bahay, para pag ginawa ka ng katulong, asawa mo, tagalaba, tagaluto, tagalinis, another 50% yan. Duty pa yan sa'yo, paggabi, another 50%. So, ilan lahat? Babayaran nyo. Boys, di ba, kayo naawa sa asawa mo? Paano kayo pinalaki ng magulang nyo? Tinuruan po ba kayo ng mabuting GMRC? If kayo tatandaan, sino mag-alaga sa'yo? Di ba? Asawa at anak mo. What if hingian ka din nila ng bayad? 50% para sa mag-alaga nila sa'yo. Paglaban ng damit, paglinis sa'yo. Remember, kung ano itinangin nyo. Boys, yan din aanihin mo. At yan ang fruit of harvest mo sa 50%. No, kung ba kay karoon kayo mag-50-50 na kamuna ko. Kung akong asawa, hindi ako papayag ng ganun. Magbayad din siya ng 50% para sa akin. O di ba girls? Yan ang gagawin nyo.